Akala ko na perfect ko na yung basic na sinigang mix sinigang. Pero grabe, meron pa palang isasarap yun. Pumunta ako sa isang event tapos nakilala ko yung isa sa mga nagluluto sa pepper.ph, yung may salamin tsaka bigote. Tapos siya nagturo sa akin ito. Bale, yung usual ingredients lang na sibuyas, bawang, siling haba, tsaka itong cherry tomatoes. Pero itong cherry tomatoes, mamaya ko pa siya gagamitin. Hindi ko siya isasama sa gisa. Abangan nyo na lang mamaya para may suspense. Bale, itong baboy liempo or pork belly, para sa akin ito yung pinakamasarap pang sinigang na baboy. Pwede rin naman kasim, pero kung may kasim ka, para sa akin magadobo ka na lang. So piniprito ko muna yung baboy to render the fat. Tas kung ano man yung taba ng baboy na yan din yung gagamitin ko pang gisa ng ating mga aromatics. Tapos eto na, canned tomatoes. Promise, mula nung ginawa ko to, never na ako babalik sa native tomatoes. Ang laki ng diferensya. Tapos yan, naglagay lang ako ng sinigang mix, konting magic, tsaka tubig. Pagkatapos mag-simmer at reduce, saka ka maglagay ng patis. At pag malambot na yung baboy, saka ka maglagay ng kangkong. Kung papansinin nyo, nung lumambot na yung baboy at nag-reduce na yung sabaw, saka lang ako naglagay ng patis, cherry tomatoes at kangkong. Pag-reduce na kasi yung sabaw, doon mo lang malalaman kung gaano pala talaga kaalat yung sabaw. So doon lang ako nagdadagdag ng patis. Tas yung kamatis naman kasi gusto ko pag kinagat ko nagsisquirt sa bibig ko. Kaya gusto ko lang magkwento. Bale, 3 kami magkakapatid. Ako yung bunso. Tapos nung isang araw, tumawag sa akin yung panganay namin. Meron kasi siyang thing na pag meron siyang gustong sabihin sa isang tao na maganda, hindi na siya magpapatumpik-tumpik pa. Tatawagan niya na agad at sasabihin niya. Bago niya pa makalimutan o bago mawala ng opportunity, hindi naman natin alam, di ba? At least nasabi niya na agad. Kung ano man yung sinabi niya sa akin, sa aming dalawa na lang yun. Ang point ko naman sa kwento na to is, gusto ko lang i-take tong opportunity na to para sabihin sa inyong lahat ng mga nanonood sa akin na sobrang grateful ko sa inyong lahat. Nasa 500k na din pala kayo across 3 platforms. At the same time, ang dami nagme-message sa akin, di ko kayo lahat nare-replyan, pero nababasa ko yun lahat at gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat na nag-e-effort para parating sa akin yung appreciation nyo. Ayun lang. Happy Friday, tsaka sana okay lang kayo lahat. Tsaka sana proud kayo sa akin na kumain ako ngayon ng gulay. Kain. Hating gabi, bigla ako nagutom, gagawa ako ng spam and cheese French toast. Doon sa mga aware sa existence ko nung pandemic pa lang, siguro alam nyo na yun yung unang beses akong nag-attempt gumawa ng food content sa internet. At isa to sa mga reseping ginawa ko nun. Okay naman ata, pero after 5 videos, tinigil ko. Parang na-burnout ako agad. Siguro kasi nung panahon na yun, hindi pa natural yung atake ko. May sinusubukan akong maging, hindi siya ako lang. Kaya siguro nakakapagod. Alam mo sa sarili mo yun pag hindi totoo. Pati rin yung audience mo. Parang sa lunch on meat. Alam mo pag di spam Boogs! Iba pa rin talaga pag yung OG. May mga ibang tao nga hindi alam kung ano yung lunch on meat pero alam nila kung ano yung spam. Ako yun. Ako yung mga ibang tao na yun dati. College ko na ata nalaman yun. But that just goes to show how iconic the brand is. But basically, gumawa lang ako ng French toast na pinalamanan ko lang ng spam at keso. Niluto ko siya sa butter, nagpatong pa ako ng butter, tapos nag-drizzle ako ng honey. Kain. Meron akong leftover sinigang at sa kakanood ko ng Culinary Class Wars na pag-decidean kong tumrip at gawin siyang sinigang risotto. Pag nag-ref ka ng sabaw ng sinigang, nagko-coagulate yung taba sa taas. Kinuha ko yon kasi yun yung gagamitin kong mantika para sa buong recipe na to. Nag-fine bruno ako ng sibuyas kasi gusto ko kapag ginisa ko siya parang matutunaw lang siya. Ayaw ko kasi sana na pag kinakain ko yung risotto, meron akong nakakaing buo-buong sibuyas. Yung mga sahog, piprito ko lang saglit so yung kangkong magiging crispy kangkong tapos yung tomatoes magiging seared cherry tomatoes. At syempre yung baboy, isi-sear din natin. Gusto mo na yung labas medyo crispy tapos yung loob malambot pa rin. Tapos yan na, start na tayo sa risotto. So syempre kailangan mo ng Mazarizo Arborio na nabibili sa Eurorich. Boogs! Ito na ata pinaka-affordable sa market. At ang starchy niya so ang ganda ng consistency. Lakas maka Napoli Mafia. Tapos naglagay ako ng Parmigiano Reggiano para lalo maging creamy. Which I also got from Eurorich. Important tip, yung broth kailangan mo siyang i-dilute. Kasi magko-concentrate yung lasa niyan sa risotto. Di ko lang napakita pero mahaba yung proseso ng paglalagay ko ng broth ng pakonti-konti tapos stir. Lagay broth tapos halo ulit hanggang sa maluto yung risotto. Konting tiyaga lang. Kain. Lalayo ako ngayon para makatry ng restaurant sa QC. Buti na lang, goods yung kotse natin. Handa tayong sumabak sa traffic with the new Kia Sonet. Boogs! Pupunta tayo sa gubat sa may UP. Filipino Kamayan concept. So di ka talaga nila bibigyan ng kubyertos. Kahit take out pa yan, which is yung gagawin ko ngayon kasi re-review ko siya sa loob ng kotse para makita niyo yung actual reaction ko. Ito yung pritong isda, fish, rice, pako, salad. Sarap. Pusit. Paborito ko yung daing na pusit Ito yung adobo. Yung adobo nilang baboy, tuyo. Ayun, walang sauce.
Sarap, hindi siya matamis. Try natin yung taba. Sobrang lambot ng taba. Crispy yung sarap. Sarap. Ito yung lechon kawali. What? Tignan mo to kung gaano siya kadaling. Ganun siya kalambot. Sobrang lambot nito. Wow. Kasing lambot ng cream leather seats ng Kia Sonet. I really enjoyed driving around in this compact SUV which starts at 758,000 pesos. Kia, maraming salamat sa pa-test drive. Kain. Dahil 30-something na ako, di na pwedeng lagi akong kumakain na para akong bata. Gumawa ako ng series kung saan lahat ng gagawin kong recipe, kahit papaano magulay naman. Tatawagin ko siyang Iwas Alma Moranas Recipes. Ang inspiration ko dito sa first dish na to ay chicken adobo. Uumpisahan ko siya by browning chicken breasts that I've seasoned with salt. Set aside tapos magigisa ako ng bawang at maglalagay ng mixture na ginawa ko kanina na gawa lang yan sa suka, toyo at black pepper. Naglagay rin ako ng laurel, konting tubig, tas niluto ko ulit dun yung manok. Pinatay ko yung apoy at naglagay ng cold butter to thicken the sauce. Ayun o, parang syrupy na siya. At ang gulay natin ngayon ay wombok or Chinese cabbage. Hiniwalay ko yung puti dun sa mga dahon kasi mas matagal maluto yung puti. So unahin ko yung gisahin sa bawang tsaka chili flakes. And then nilagay ko yung mga dahon and seasoned with salt. Tas yan, ready na tayo mag-plate. Hiniwa ko lang dito yung manok in bite-sized pieces para di siya hassle kainin. And then I spooned the sauce on top of the chicken. Sinamahan ko pa ng hard-boiled egg, konting chili garlic na lawagan mo. Tas yun na yun. Narealize ko dito na hindi ko naman ata pala talaga ayaw yung gulay. Sadyang iniiwasan ko lang siya kasi yun na yung nakasanayan kong ginagawa mula bata ako eh. Pero depende sa luto parang okay naman pala. Kain.